Ang pangalan ko ay Jason. Ako ay 28 taong gulang. At hanggang sa ilang linggo na ang nakalilipas, nakatira ko sa kwarto ng bisita sa bahay ng aking mga magulang sa isang subdivision. Alam ko kung ano ang tunog niyan. Naririnig ko na ang mga panghuhusga. Isang matandang lalaki na nakatira pa rin kasama ang kanyang nanay at tatay. Isang bigo. Isang talunan. Tiyak na yan ang iniisip ng aking mga magulang, sina Susan at Ramon, tungkol sa akin. Para sa kanila, isa lang akong pampasikip, isang bagay na kumukuha ng espasyo at umuubos ng kanilang pagkain. Ngunit ang katotohanan ay medyo mas komplikado kaysa doon. Nagtatrabaho ako sa IT. O mas tama sabihin, nagtatrabaho ako hanggang sa bumagsak ang sektor ng teknolohiya at tinanggal ng kumpanya ko ang 20% ng mga empleyado nito. May ipon ako. Maayos na ipon sa totoo lang. Ngunit ang upa sa lungsod ay napakamahal. Kaya gumawa ako ng kalkuladong desisyon. Bumalik ako sa bahay upang makatipid habang naghanap ng tamang posisyon bilang Senior System Administrator sa halip na sunggaban ang unang entry-level help desk job na dumating. Akala ko ay matalinong desisyon yon. Pumayag ang mga magulang ko noong una, ngunit ang kasunduang yon ay mabilis na naglaho. Martes ng gabi noon, tipikal sa lahat ng paraan. Ang telebisyon ay umaungal sa sala. Ang tatay ko, si Ramon, ay nakaupo sa kanyang recliner, yung may sira-sirang leather na patungan ng braso. Nanonood ng replay ng lumang palabas ng pulis. Ang nanay ko, si Susan, ay nasa hapagkainan. Agresibong nagaswipe sa kanyang tablet. Nakaluhod ako sa likod ng entertainment center, napapalibutan ng magulong mga maalikabok na kable. Ang bagan ng internet, Jason, anunsyo ng nanay ko, hindi tumitingin mula sa kanyang screen. Bakit palaging napakabagal kapag nasa bahay ka? Nanyit-nyit ang ngipin ko at inayos ang Ethernet cable na kinokonek ko. Hindi mabagal ma. In-upgrade ko lang ang switch na yon para mas kayanin nitong 4K streaming. Mawawala ito ng 30 segundo. Parang mabagal, bulyaw niya. Simula nang ilipat mo ang mga basura mong computer dito, naging terrible na ang wifi. Hindi na ako nakipagtalo. Walang saysay. Hindi nila naiintindihan na ang dahilan kung bakit sapat ang bilis ng internet nila para mag-stream ng 3 palabas ng sabay-sabay ay dahil nag-install ako ng mesh network system na nagkakahalaga ng 20,000 piso na ako ang nagbayad. Hindi nila alam na ang dahilan kung bakit bumubukas ang kanilang mga smart lights pagsapit ng dilim ay dahil pinrograma ko ang home automation hub. Hindi nila alam na ang dahilan kung bakit hindi pa silang naloloko ng mga peking email galing sa bangko ay dahil pinamamahalaan ko ang kanilang mga spam filter at firewall. Para sa kanila, ang teknolohiya ay mahika at ako lang ang duwende na nakatira sa bakanteng kwarto na paminsan-minsan ay sumisira sa mahika. Natapos ko ang koneksyon at tumayo, pinapagpag ang aking mga tuhod. Tapos na, sabi ko. Dapat makita nyo na ang pagbilis ngayon. Hindi man lang lumingon ang tatay ko. Huwag kang maingay, Jason. Sinusubukan kong panuurin ito. Naglakad ako papunta sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Sa ref, na hawak ng isang magnet na hugis pinya, ay isang nakaprint na larawan ng aking kapatid na babae, si Kylie. Siya ay 24 na anyos. Sa larawan, may hawak siyang cocktail, nakasuot ng malaking salamin sa mata at nagpo-pose sa isang yate kung saan sa Boracay. Si Kylie ay isang influencer o sa gusto niyang itawag, isang digital content creator at lifestyle curator. Sinundan ako ng nanay ko sa kusina. Biglang lumiwanag ang kanyang mood nang tingnan niya ang larawan. Nakita mo ba ang story ni Kylie ngayon? Nasa launch party siya para sa isang bagong skincare line. Mukha siyang profesional. Uminom ako ng tubig. Ayos yan ma. Talagang gumagawa siya ng pangalan para sa sarili niya. Patuloy ni Susan, ang kanyang boses ay tumutulo sa pagmamalaki na hindi niya kailanman ginamit kapag kinakausap ako.
Meron na siyang mahigit 50,000 followers na yun. Yan ang tunay na impluwensya, Jason. Yan ang tunay na karira. Hindi tulad ng kung ano man ang ginagawa mo sa computer na yan buong araw. Pinamamahalaan ko ang enterprise server infrastructure, ma. Tahimik kong sabi. Kinawayan niya ang kanyang kamay bilang pagbabaliwala. Oo na, computers. Si Kylie ay talagang nasa labas. Nakikipagkita sa mga tao. Nagne-network. Siya ay isang bituin. Tumingin ako sa larawan ni Kylie. Mahal ko ang kapatid ko, pero magkaiba kami. Siya ay maingay, magulo at lunod sa imahe. Ako ay tahimik, lohikal at nahuhumaling sa gamit. Ang problema ay nahuhumaling din sa imahe ang mga magulang ko. Gustong-gusto nilang ikwento sa mga kapitbahay ang tungkol sa kanilang anak na babae, ang celebrity. Hindi nila gustong ikwento ang tungkol sa kanilang anak na lalaki, ang walang trabahong computer guy na nakatira sa kwarto ng bisita. Umatras ako sa kwarto ko, dahan-dahang isinasara ang pinto. Maliit ang kwarto ko, pero ito ang aking santuaryo. Ang isang buong dingding ay dominado ng aking server rack, isang itim na metal tower na umuhuni sa tunog ng cooling fans. Hindi lang ito basta computer. Ito ang aking portfolio. Nag-host ito ng mga website para sa mga freelance client, nagpapatakbo ng virtual machines para sa aking mga coding project, at nag-iimbak ng terabytes ng data. Ito ang aking kabuhayan. Umupo ako sa aking mesa at ginising ang aking mga monitor. May final interview ako na naka-schedule sa Webes sa isang malaking tech firm na 3 oras ang layo. Kung makuha ko ito, aalis na ako dito sa loob ng 1 buwan. Kailangan ko lang kumapit ng kaunti pa. Panatilihing nakayuko ang ulo, panatilihing gumagana ang internet, at manatiling hindi nakikita. Ngunit habang tumitingin ako sa kalendaryo, nakaramdam ako ng buhol sa aking tiyan. Ang pagiging hindi nakikita ay hindi na sapat para sa kanila. Nagiging masakit na ako sa mata. At hindi ko pa alam noon, pero ang bagyo ay paparating na. Nagbago ang atmosfera sa bahay makalipas ang 2 araw. Nasa gitna ako ng isang freelance coding session. Naka-headphones, malalim ang focus, nang maramdaman kong yumayanig ang sahig. Hindi ito lindol. Ito ang pinto sa harap na pabalyang bumukas. Kasunod ang natatanging kalampag ng mga gulong ng hardshell luggage sa sahig na kahoy. Tinanggal ko ang aking headphones, sakto, para marinig ang isang matinis na tili mula sa sala. Ma! Pa! Diyos ko, namiss ko kayo ng sobra. Si Kylie yun. Tiningnan ko ang oras. 2:00 ng hapon sa isang Miyerkules. Hindi ba dapat nasa lungsod siya, nag-aayos ng kanyang lifestyle? Lumabas ako sa pasilyo. Sakto namang paglabas ng nanay ko mula sa kusina, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. Ang mukha niya ay nagniningning sa tuwa na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Kylie, anak ko! Niyakap siya ng nanay ko na parang isang bayani nagbabalik mula sa digmaan. Tingnan mo nga naman, napakaganda mo. Nanpo si Kylie, inilabas ang kanyang balakang. Thanks, ma. Ito yung bagong seasonal palette. Very earth tones. Very demure. Lumabas ang tatay ko mula sa kanyang recliner. Nakangiti talaga. Ayun na siya, ang bituin ng pamilya. Nakatayo ako sa may pintuan ng pasilyo, nakasandal sa hamba. Uy, Kylie! Tumingin si Kylie sa kanyang balikat. Ang kanyang ngiti ay nabawasan ng 30%. Oh, uy, Jason! Nandito ka pa rin pala, ha? Masaya rin akong makita ka, tuyo kong sabi. Anong meron? Bisita lang? Bumuntong hininga si Kylie. Isang madrama at malungkot na tunog na tila humihigop ng hangin sa kwarto. Ay naku, wag mo nang itanong. Ang toxic lang ng lungsod na yun. Ang vibe sa kondo ko ay sobrang off. Yung kapitbahay ko nagsimulang mag-aral ng violin
At sinisira nito ang audio ko para sa TikToks. Tsaka tumataas ang upa ng 10%. Kailangan ko lang ng reset, alam mo yun? Kailangan kong kumonekta muli sa aking pinagmulan. So, babalik ka dito? Tanong ko. Nararamdaman ang malamig na pangamba sa aking dibdib. Pansamantala lang, mabilis niyang sabi. Hanggang sa makahanap ako ng espasyo na mas akma sa brand ko. Tumango-tango nang masigasig ang nanay ko. Siyempre anak, manatili ka hanggat gusto mo. Bahay mo ito. Pwede nating linisin ang bodega para sa mga gamit mo. Kumunot ang ilong ni Kylie. Yung bodega? Ang pangit ng ilaw doon. Ma, nakaharap yun sa hilaga. Kailangan ko ng natural na liwanag para sa mga get ready with me videos ko. Nagsimimula siyang maglakad sa bahay. Ang kanyang takong ay maingay na tumutunog. Sumilip siya sa kusina, tapos sa kainan, umiiling sa bawat isa. Tapos tumigil siya sa tapat ng pinto ko, ang kwarto ng bisita. Tinulak niya ang pinto ng walang katok. Humakbang ako pasulong, pero huli na ang lahat. Nasa loob na siya, umiikot, sinusuri ang espasyo. Ito, anunsyo niya. Ito ay perpekto. Bintanang nakaharap sa timog, magandang acoustics dahil sa carpet, at ang aparador na yan ay sapat na malaki para sa aking secondary wardrobe. Kylie, sabi ko, humahakbang papasok sa kwarto. Dito ako nakatira. Kumarap siya sa akin. Tinitingnan ang aking server rack ng may hindi maitatagong pandidire. Jason, nasasayang lang ang kwartong ito sa'yo. Tingnan mo ang lahat ng basurang ito. Ang pangit. Humuhuni pa. Paano ka nakakatulog sa ingay na yan? Bad feng shui yan. Hindi yan basura, sabi ko. Tumitigas ang boses ko. Enterprise grade hardware yan. Trabaho ko yan. Sumunod ang nanay at tatay ko sa kwarto. Tumingin sa paligid ang nanay ko. Nakikita ang kwarto sa pamamagitan ng mga mata ni Kylie sa unang pagkakataon. Alam mo, dahan-dahang sabi ni Susan. Tama si Kylie. Ang kwartong ito talaga ang may pinakamagandang liwanag. Pwede namang lumipat si Jason sa ibaba, masayang sabi ni Kylie, na parang wala ako doon. Ayos lang naman ng stockroom sa silong para sa kung ano man ang ginagawa niya. Gusto niya sa madilim, di ba? Gusto lang mga computer people ang madilim. Binabaha ang silong, Kylie, sabi ko. Nagkakaroon tayo ng 2 pulgadang tubig tuwing umuulan ng malakas. Hindi ako pwedeng maglagay ng electronics doon. Umungol ang tatay ko. Inayos na natin ang sump pump nung nakaraang taon. Ayos na yun. Hindi ayos yun pa. Pumalya yun noong nakaraang buwan. Sinabi ko sa iyo yun. Naglakad si Kylie papunta sa bintana at hinawi ang mga kortina. Hinahayaan ang hapon na araw na bumuhos papasok. Nakikita ko na ngayon. Ang vanity table ko dito mismo. Isang ring light sa sulok, magiging sobrang aesthetic. Tumango-tango si Susan, nadadala sa bisyon. Magiging maganda nga. Kylie, sandali lang, sabi ko, humahakbang sa pagitan ni Kylie at ng nanay ko. Nagbabayad ako ng upa. Well, binabayaran ko ang mga bill sa kuryente at binibili ang mga grocery. May kasunduan tayo. Mananatili ako sa kwartong ito hanggang sa makahanap ako ng permanenteng trabaho. Tumawa si Kylie. Isang matalas, mapanghamak na tunog. Jason, 28 ka na. Hindi ba dapat may permanenteng trabaho ka na ngayon? I mean, 24 ako at self-employed ako. Tumingin ako sa mga magulang ko. Naghihintay na ipagtanggol nila ako. Naghihintay na sabihin nilang, nagtatrabaho ng maigi si Jason. Si Jason ang nagpapatakbo ng net worth natin. Inaayos ni Jason ang lahat. Sa halip, humalukip-kip ang tatay ko. Kailangan ni Kylie ng espasyo para magtrabaho. Jason, ang trabaho niya ay, well, pampubliko. Mahalaga ito para sa imahe niya. At ang trabaho ko hindi, tanong ko. Bumuntong hininga si Susan. Ang parehong ingay na ginagawa niya kapag mabagal ang internet. Ang trabaho mo ay puro pagtatype lang, Jason. Pwede kang mag-type kahit saan. Kailangan ni Kylie ng studio. Tiningnan ko silang tatlo. Ang nagkakaisang prente, ang paboritong anak, ang konsintidor na nanay,
at ang pasibong tatay. Napagtanto ko noon na kahit gaano karaming routers ang ayusin ko, kahit gaano karaming pera ang itipid ko sa kanila, hindi ako magiging prioridad. Hindi ako lilipat sa silong, mariin kong sabi. Namula ang mukha ng tatay ko sa galit na hindi ko nakita sa mahabang panahon. Pag-uusapan natin ito sa hapunan, sabi niya, mababa ang boses. Pero dito si Kylie, tandaan mo yan. Numisi sa akin si Kylie, isang maliit na matagumpay na kulot ng kanyang labi. Thanks, Daddy. You're the best. Ang hapunan ng gabing iyon ay embutido. Tuyo, walang lasang embutido. Bagay na bagay ito, isaalang-alang ang usapan na mangyayari. Ginugol ni Kylie ang unang 20 minuto sa pagdodomina ng usapan. Nagsasalita tungkol sa kanyang engagement metrics, kanyang brand partnerships, at kung gaano kahirap makahanap ng masarap na matcha latte sa probinsya. Ang mga magulang ko ay nakikinig sa bawat salita niya na parang nagbibigay siya ng sermon mula sa bundok. Kumain ako ng tahimik, nire-rehearse ang gusto kong sabihin. May magandang balita ako. May interview ako sa Webes. Gusto kong sabihin sa kanila na kung makakapaghintay lang sila ng 3 linggo, siguro 4, mawawala na ako sa paningin nila habang buhay. Magkakaroon ako ng sweldo, apartment, at dadalin ko ang humuhuning server rack ko kasama ko. Nang sa wakas ay tumigil si Kylie para huminga at humigop ng kanyang iced tea. Sinunggaban ko ang pagkakataon. So, may interview ako sa Webes, sabi ko. Tumingala ang nanay ko. Ang tinidor ay nasa kalagitnaan ng bibig. Oh, sa Jollibee? Hindi hindi sa Jollibee. Isa itong Senior Systems Administrator role para sa isang logistics company. Nagpapasweldo ito ng 1.5 milyon bawat taon bilang panimula. Sinabi ko ang numero ng malinaw, iniisip na pera ang tanging wika na naiintindihan nila. 1.5 milyon. Mas malaki iyon kaysa sa kinikita ng tatay ko bago siya magretiro. Dahan-dahang ginuya ng tatay ko ang kanyang embutido. At saan ang trabahong ito? Nasa lungsod, mga 3 oras sa Hilaga, sabi ko. Kung makuha ko ito, aalis na ako sa susunod na buwan. Tumawa si Kylie. Kung makuha mo, malaking kung yan, Jason. Bumabagsak ang tech market, di ba? May nabasa akong artikulo sa Twitter. Lahat ay tinatanggal sa trabaho. Kwalipikado ako, Kylie, sabi ko. Sinusubukang panatilihing matatag ang boses ko. Ibinaba ng tatay ko ang kanyang tinidor. Ang kalampag sa ceramic na plato ay parang gavel na humampas. Ayaw naming maghintay ng 1 buwan, Jason. Tumingin ako sa kanya. Ano? Nag-usap na kami ng nanay mo, sabi niya. Hindi siya tumitingin sa akin. Tinitingnan niya ang lalagyan ng asin. Nandito na si Kylie. Kailangan niya mag-settle in. Kailangan niyang magsimulang gumawa ng content agad. May mga kontrata siyang dapat tuparin. Pwede niyang gamitin ang sala, sabi ko. O, ang kainan. Hindi, sabat ng nanay ko. Matalas ang boses. Kailangan niya ang kwarto mo. Yun lang ang kwarto na pwede. Okay, sabi ko. Sinusubukang maging makatwiran. Sige, kung makuha ko ang trabaho, ilipat ako sa silong ng ilang linggo hanggang sa makahanap ako ng apartment. Isusugal ko ang panganib sa baha. Umiling ang tatay ko. Hindi, sa tingin namin panahon na para umalis ka, Jason. Nanigas ako. Umalis. 28 anyos ka na, sabi ng tatay ko. Tumataas ng kaunti ang boses. Nandito ka na ng 6 na buwan. Komportable ka na. Masyadong komportable. Hindi ka nagsisikap ng husto dahil may safety net ka. Nag-a-apply ako sa 5 trabaho kada araw. Katwiran ko. Nagpo-freelance ako. Binabayaran ko ang bill niya sa kuryente pa. Ako ang nagbayad ng mga grocery na kinakain natin ngayon. Halos hindi yan upa, sigaw ng nanay ko. Biglang binitawan ng kalmadong muka. Umaasta ka na, parang gumagawa ka ng pabor sa amin. Isa kang matandang lalaki na nabubuhay sa mga magulang niya. Isa kang palamunin, Jason. Ang salita ay lumutang sa hangin. Palamunin. Tumingin si Kylie sa kanyang plato.
Itinatago ang isang ngiti. Palamunin ako? Inulit ko. Nanginginig ang boses ko sa pinipigil na galit. Inayos ko ang bangko nyo. Siniguro ko ang mga retirement account nyo. Binuo ko ang network na nagpapahintulot sa inyo na manood ng mga palabas nyo. Inaayos ko ang lahat sa bahay na ito. Pumipindot lang yan ng mga buton, sigaw ng nanay ko. Hindi yan totoong trabaho. Ang totoong trabaho ay ang ginawa ng tatay mo sa loob ng 40 taon. Ang totoong trabaho ay ang ginagawa ni Kylie. Inilalagay ang sarili sa labas. Nagtatago ka lang sa kwartong yan at humuhuni kasama ang mga makina mo. Gusto ka naming lumabas, sabi ng tatay ko. Tinuturo ako. Kailan? Tanong ko. Bukas, sabi niya. Imposible yan, sabi ko. May interview ako sa Webes. Hindi ko kayang ilipat ang lahat sa loob ng 24 na oras. May server rack ako. May mga delikado akong kagamitan. Pues simulan mo nang mag-impact, sabi ng tatay ko. Dahil lilipat si Kylie sa kwartong yan sa Biyernes ng umaga. Tumayo ako. Nawala ang gana ko. Kalokohan ito. Pinapalayas niyo ako para sa kanya. Dahil kailangan niya ng dressing room, kailangan niya ng studio. Pagtatama ng nanay ko. At oo, pinipili namin siya dahil may patutunguhan talaga siya. Jason, ikaw ay stuck lang. Tumingin ako kay Kylie. Tinitingnan niya ang kanyang mga kuko. Mukhang nababagot. Natutuwa ka dito, di ba? Tanong ko sa kanya. Tumingala siya, malaking mata at inosente. Kailangan ko lang yung kwarto, kuya. Huwag kang masyadong madrama. Pwede kang matulog sa sofa ng kaibigan mo. Bahagi yan ng struggle. Magiging magandang kwento yan balang araw. Wala na akong sinabing iba. Naglakad ako papunta sa kusina. Inilagay ang plato ko sa lababo dahil kahit sa galit ko, sinanay akong maglinis ng sarili kong kalat. At naglakad pabalik sa kwarto ko. Nagsimula akong mag-backup ng data agad. Kilala ko ang mga magulang ko. Matigas ang ulo nila. Pero kadalasan, mas malakas ang tahol nila kaysa sa kagat. Akala ko mapipigilan ko sila ng 1 o 2 araw. Akala ko makakausap ko sila ng maayos sa umaga kapag malamig na ang mga ulo. Mali ako. Minaliit ko kung gaano nila gustong mapahanga ang kanilang mahal na anak na babae. At minaliit ko ang panahon. Ang forecast ay tumatawag para sa malalakas na bagyo kinabukasan ng gabi. At sa pamilya ko, kapag umulan, bumubuhos. Kinabukasan, naging kulay ube ang langit pagsapit ng 4:00 ng hapon. Nasa kwarto ako, nag-aayos ng mga kable at binabalot ang mga monitor ko sa bubble wrap kung sakali. Nagpasya akong iliload ko ang kotse ko ngayong gabi, yung mga mahahalaga lang. At siguro mananatili sa isang motel ng isang gabi bago ang interview. Ang ulan ay nagsimula bilang isang drum roll sa bubong, pagkatapos ay mabilis na naging isang dagundong. Ang kulog ay yumanig sa mga bintana. Ito ay isang tunay na bagyo, yung uri na nagpapatumba ng mga linya ng kuryente at bumabaha sa mga mababang lugar. Pinapatay ko ang server ko. Isang proseso na tumatagal ng mga 10 minuto upang gawin ng ligtas nang biglang bumukas muli ang pinto ko. Hindi si Kylie sa pagkakataong ito. Ito ay ang tatay ko, si Ramon. At hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya ang nanay ko. Nandito ka pa rin? Sigaw ni Ramon sa ibabaw ng tunog ng kulog. Sinabi ko sa inyong nag-iimpake ako, sigaw ko pabalik. Pina-power down ko ang server. Kailangan itong mag-power cycle kundi masisira ang data. Wala kaming pakialam sa data mo, sigaw ng nanay ko. Darating ang interior designer ni Kylie bukas ang 8:00 ng umaga. Kailangang walang laman ng kwartong ito. Interior designer. Kumukuha sila ng interior designer para sa kanya. Pero nagreklamo sila nang kumain ako ng sobrang hiwa ng tinapay. Nagmartsa si Ramon, papasok sa kwarto. Mukha siyang maniko. Napagtanto ko noon na hindi lang ito tungkol sa kwarto. Ito ay tungkol sa pagpapairal niya ng kontrol. Pakiramdam niya ay maliit siya sa tabi ng kanyang matagumpay na anak na babae.
kaya kailangan niyang iparamdam sa ibang tao na mas maliit sila. Ang taong yun ay ako. Ilabas mo na ang basurang ito. Mayan na. Hinawakan ni Ramon ang kanto ng server rack ko. Pa, huwag! Mabigat yan! May gulong naman, pero kailangan mong... Hindi siya nakinig. Hinila niya ang rack. Ang tower, na tumitimbang ng mga 100 at 50 libra kapag puno, ay humataw pasulong. Isang kable na hindi ko pa natatanggal ay naputol na may nakakasuka na tunog ng pagputok. Ramon! Sigaw ni Susan. Hindi sa pag-aalala sa akin, kundi para sa sahig. Huwag mong gasgasan ng hardwood. Tulungan mo lang ako. Umungal si Ramon. Sinimulan nilang itulak ang server rack papunta sa pasilyo. Tigil! Sigaw ko. Hinahawakan ang kabilang panig. Umuulan. Hindi niyo pwedeng ilabas ito. Kailangan ni Kylie ang kwartong ito. Bulyaw ni Ramon. Ang mukha niya ay pulgada lang mula sa akin. Isa ang palamunin, isang linta. Layas. Tinulak niya ako. Hindi malakas na tulak pero nawalan ako ng balance. Natisod ako paatras sa mesa. Sa sandaling yon ng pag-aatubili, iginulong nila ang rack sa pasilyo. Nagkukumahog akong sumunod sa kanila. Pa, parang awa niya na. 150,000 piso halaga ng kagamitan yan. Yan ang portfolio ko. Yan ang data ng kliyente ko. Hindi niya ako pinansin. Nakarating sila sa pinto sa harap. Nakatayo si Kylie sa sala, hawak ng telepono niya. Naka-on ang flash. Nire-record niya ito. World's worst brother refuses to move out. Pagsasalaysay niya sa kanyang screen habang gumagawa ng malungkot na pouty face. So toxic. Sinipa ni Ramon ang pinto sa harap pabukas. Ang hangin ay umungol, nag-spray ng ulan sa pasukan. Labas! Sigaw ni Ramon. Tinulak niya ang server rack sa ibabaw ng threshold. Ang beranda sa harap ay may 3 hakbang pababa sa daanan. Karaniwan ay gagamit ka ng rampa. Hindi gumamit ng rampa si Ramon. Tinulak niya ang rack. Tila bumagal ang oras. Pinanood ko ang aking custom-built server. Ang makina na ginugol ko ng 3 taon sa pag-upgrade na tumagilid sa gilid ng beranda. Bumunsak ito sa mga konkretong hakbang na may tunog ng nadudurog na metal at nababasag na plastik. Tapos, gumulong ito. Tumumba ito sa damuhan na may 1 pulgada na ang lalim sa maputik na tubig. Hindi! Sigaw ko. Ang boses ko ay gumagaralgal sa lalamunan ko. Tumakbo ako lampas sa kanila, palabas ng pinto, patungo sa dilubyo. Hindi tumigil ang nanay ko. Sinimulan niyang kunin ang mga kahon ng karton kung saan ko inimpake ang mga damit ko, mga libro, mga ekstrang piyesa at itinapon ang mga ito sa pinto kasunod ko. Lumaslas ka sa ibang lugar, tili niya. Kinuha ni Ramon ang isang kahon na may tatak na hard drives backups gamit ang paa niya at sinipa ito. Lumipad ito mula sa beranda, lumapag ng diretso sa isang putik. Bumagsak ang pinto pasara. Narinig ko ang deadbolt na dumulas. Nakatayo ako sa bumubuhos na ulan. Basang-basa hanggang buto sa loob ng ilang segundo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kidlat na kumikislap sa itaas at ang mainit na dilaw na liwanag ng bintana sa sala. Sa loob, nakikita ko sila. Ang tatay ko ay nakikipag-high five kay Kylie. Tumatawa ang nanay ko. Nagdiriwang sila. Ang ulan ay nagyelo, sapat na malamig para gulatin ang hininga mula sa aking baga. Ngunit hindi ko naramdaman ang lamig. Naramdaman ko ang isang nag-aapoy na puting init na panic. Napaluhod ako sa putik sa tabi ng server rack. Nakahiga ito sa gilid, kalahating nakalubog sa putik. Ang tempered glass side panel ay basag. Ang ulan ay bumubuhos ng diretso sa mga motherboard, graphics cards, power supply units. Please, bulong ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinakalmot ko ang maputik na damo. Please, maging okay ka. Nakita ko ang isang mahinang berdeng ilaw sa likod ng power supply unit na kumukurap. Kumislap ito ng isang beses,
2 beses. Pagkatapos ay may mahinang tulog ng fizz, nagdilim ito. Ang munting ilaw na iyon ang tibok ng puso ng aking karera. At pinanood ko lang itong mamatay. Nagukumahog ako papunta sa kahon ng mga hard drive. Ang karton ay nadudurog na, nagiging lugaw sa buhos ng ulan. Pinunit ko ang kahon. Ang mga anti-static bag ay basa. Nakapasok ang tubig sa loob. Ito ang mga backup. Ang off-site backups na dapat kong dalhin sa safety deposit box sa susunod na linggo. Tumingala ako sa bahay. Nakatayo si Kylie sa bintana ngayon. Sumisilip sa mga kurtina. Hindi na siya nagre-record. Mukha lang siyang mausisa. Parang nanonood ng isang insekto na nalulunod sa isang basong tubig. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagbato ng bato sa bintana. Isang kakaibang malamig na kalmado ang bumalot sa akin. Ito ang linaw ng ganap na pagkawasak. Tumayo ako. Ang sapatos ko ay lumalagapak sa putik. Naglakad ako papunta sa kotse ko, isang 10 taong gulang na sedan na nakaparada sa driveway. Binuksan ko ang trunk at ang mga pinto sa likod. Ginugol ko ang susunod na 20 minuto sa paghakot ng aking nasirang buhay papasok sa kotse. Masyadong mabigat ang server rack para buhatin ng mag-isa, kaya kinailangan ko itong baklasin doon mismo sa ulan. Hinugot ko ang mga basang server blades, tubig na bumubuhos mula sa ventilation grates na parang umiiyak na mga mata, at isinalansan ang mga ito sa likurang upuan. Itinapon ko ang mga basang damit sa trunk. Tinipon ko ang bawat kable, bawat tornilyo, bawat piraso ng mga debris. Wala akong iiwan na kahit isang bagay para linisin nila. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahan na magreklamo tungkol sa kalat ko. Nang nasa loob na ang huling kahon, umupo ako sa upuan ng graber. Tumutulo ako sa basa. Ang kotse ay amoy basang aso at ozone. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng sobra, kaya halos hindi ko maipasok ang susi sa ignition. Pinaandar ko ang makina. Ang heater ay nagbuga ng malamig na hangin na nagpanginig sa akin ng matindi. Tumingin ako sa bahay sa huling pagkakataon. Ang ilaw sa beranda ay kumislap. Marahil ay isang short sa wiring mula sa Baguio. Alam ko kung eksaktong aling breaker ang kumukontrol sa ilaw na yon. Alam ko kung eksaktong aling kawad ang maluwag. Karaniwan, gagawa ako ng mental note na ayusin ito bukas. Hindi sa pagkakataong ito. Good luck, bulong ko sa bahay. Kakailangan ninyo yan. Inilagay ko ang kotse sa reverse at tumatras palabas ang driveway. Hindi ako bumusina. Hindi ako nag-iwan ng sulat. Nagmaneho lang ako papunta sa madilim, maulan na gabi, iniiwan ang nag-iisang tahanan na mayroon ako at ang mga taong dapat ay nagmamahal sa akin. Nagmaneho ako hanggang sa mawala ang bahay sa rearview mirror, nilamon ng ulan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Alam ko lang na kailangan kong patuloy na gumalaw dahil kung tumigil ako, sa tingin ko ay tuluyan akong masisiraan ng bait. Wala akong tirahan. Nag-iisa ako at basang-basa. Ngunit habang nilalagyan ng milya ang distansya sa pagitan ko at nila, may napagtanto akong iba. Malaya na ako. Ang unang gabi ang pinakamahaba sa buhay ko. Hindi ko kayang magbayad ng hotel. Hindi pa. May pera ako at ipon, ngunit ang panic ay gumagawa sa iyong hindi rasyonal. Pakiramdam ko ang bawat piso ay lifeline. Hindi ako pwedeng bumigay. Nagmaneho ako sa parking lot ng isang 24 na oras na grocery. Mga 20 milya ang layo. Pumarada ako sa ilalim ng poste ng ilaw. Iniisip na mas ligtas ito. Umakyat ako sa likurang upuan. Tinutulak ang isang tumpok ng mga basang hard drive para magkaroon ng espasyo ang mga binti ko. Miserable ito. Ang mga bintana ay nag-fog agad. Ang amoy ng basang electronics ay napakatapang. Yung matalas na metallic na amoy ng pritong circuits. Kinuha ko ang telepono ko.
May 5% na lang na baterya. Isinaksak ko ito sa car charger, nagdarasal na hindi mamatay ang baterya ng kotse pagsapit ng umaga. Tiningnan ko ang mga notification ko. Wala galing kay mama, wala galing kay papa. Pero may notification galing sa Instagram. Kylie Vibes posted to her story. Hindi ko dapat tiningnan. Talagang hindi dapat. Pero pinindot ko ito. Ipinakita ng video ang walang laman kong kwarto. Ang carpet ay may marka pa rin kung saan naroon ang mesa ko dati. Ang boses ni Kylie ay nagsalaysay ng makinis at masayahin. So, big update guys! Finally clearing out the negative energy from this space. My studio transformation starts tomorrow. Can't wait to show you the journey. #new beginnings. #manifestation. #buy-eve-advices. Naglagay siya ng bye-bye vibes sticker sa sulok ng kwarto, kung saan nakatayo ang server ko sa loob ng 3 taon. Pinatay ko ang telepono. Binalot ko ang sarili ko sa isang basang hoodie at tumitig sa kisame ng kotse. Hindi ako natulog. Ginugol ko ang gabi sa pagkakalkula ng mga pagkalugi. Ang server hardware, humigit kumulang 150,000 piso. Ang mga hard drive, 25,000 piso. Ang data, yun ang talagang masakit. May mga website ng kliyente ako doon na hindi pa na-backup sa cloud. Nasa akin ang portfolio ko. May code ako na sinusulat ko sa loob ng 2 taon. Kung ang pinsala ng tubig ay total, nawala ang nakaraan at hinaharap ko sa isang gabi. Sumikat ang araw na kulay abo at mapanglaw. Ginamit ko ang banya ng grocery para magsipilyo at maghilamos. Mukha akong multo. Maitim ang ilalim ng mata, buhok na gusot. Pero may interview ako bukas. Hindi ako pwedeng magmukhang pulubi. Bumili ako ng isang sako ng bigas, 5 kilo, at isang plastic na lalagyan. Ginugol ko ang umaga sa pagbaon ng aking mga hard drive sa bigas, nagdarasal na ang desiccant trick ay hindi lang isang urban myth. Pagkatapos ay nagmaneho ako sa isang laundromat. Pinatuyo ko ang mga damit ko. Pinlansa ko ang polo ko. Umupo ako sa laundromat na yon habang pinapanood ang mga polo ko na umiikot. At naramdaman ko ang isang matigas at malamig na bato na nabuo sa dibdib ko. Galit yon. Hindi ang mainit. Sumasabog na galit na naramdaman ko kagabi. Ito ay mabigat. Ito ay permanente. Tinapon nila ako na parang basura. Pinili nila ang isang hashtag kaysa sa kanilang anak. Okay, naisip ko. Kung basura ako ang magiging pinakamatagumpay na piraso ng basura na nakilala nila. Pagsapit ng 2 hapon, ang realidad ng pamumuhay sa isang sedan ay nagpapahirap na. Ang likod ko ay sumisigaw at kailangan ko ng matatag na koneksyon sa Wi-Fi para maghanda sa interview. Nilunok ko ang pride ko at tinawagan si Paolo. Si Paolo ay kaibigan ko mula sa kolehiyo. Hindi kami masyadong nag-uusap sa loob ng 1 taon. Puro memes lang na pinapadala pabalik-balik. Pero siya lang ang kakilala ko sa loob ng 50 milya. Sumagot siya sa 2 ring. Yo, Jason! Long time! Ano meron? Pare, Paolo, makinig ka. Medyo urgent ito. Nasa gipit na sitwasyon ako. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Maikli lang. Pinalayas ng magulang. Basa ang gamit. Kailangan ng matutulugan. Inasahan ko ang pag-aatubili. Inasahan ko ang itatanong ko muna kay Mises. Sa halip, sinabi ni Paulo, Pare, punta ka dito ngayon din. I-text ko sa iyo ang address. Nagluluto kami ng tacos. 3 dekada ang lumipas. Naglalakad ako sa magulo at mainit na sala ni Paolo. Ang asawa niyang si Ria ay hindi tumingin sa akin ng may awa. Inabutan niya ako ng tuwalya at beer. Naglagay kami ng malinis na sapin sa sofa bed, sabi niya. Manatili ka hanggat kailangan mo. Halos mayak ako. Nakatayo ako doon, hawak ang San Miguel.
Nakatingin sa dalawang taong ito na walang utang na loob sa akin, tinatrato ako ng may higit na dignidad sa loob ng 5 minuto kaysa sa mga magulang ko sa loob ng 6 na buwan. Nag-set up ako ng command center sa kanilang hapag-kainan. Ginamit ko ang ekstrang laptop ni Paolo dahil ang akin ay natutuyo pa sa bigas. In-access ko ang cloud backups ko. Himala ng mga himala, ang core kernel ng portfolio ko ay nasa GitHub. Hindi ito lahat pero sapat na ito para ipakita sa mga interviewer. Ginugol ko ang gabi sa paghahanda. Nag-research ako tungkol sa logistics company. Kabisado ko ang kanilang tech stack. Nag-practice ako ng mga sagot ko. Ibinuhos ko ang bawat onsa ng galit ko sa focus. Kinabukasan para sa interview, isinuot ko ang aking suit. Nakaupo ako sa kusina ni Paolo, isang blankong puting pader sa likod ko para hindi nila makita ang mga kahon ng cereal. Ang interview ay kasama ang CTO at ang lead engineer. Nagtanong sila ng mahihirap na tanong. Nagtanong sila tungkol sa server load balancing, tungkol sa cybersecurity protocols, tungkol sa disaster recovery. Nang itanong nila, sabihin mo sa amin ang tungkol sa isang pagkakataon na humawak ka ng krisis. Halos matawa ako. Well, sabi ko, nakatingin ng diretso sa camera. Kamakailan lang, 48 oras nang nakakaraan. Nakaranas ako ng catastrophic hardware failure dahil sa environmental factors. Nagawa kong isalvage ang 50% ng critical na data at i-migrate ang iba sa isang cloud-based solution sa loob ng 24 na oras habang nagpapatakbo gamit ang limitadong resources. Tinaas ng CTO ang isang kilay. Impresibo! Nagpapakita yan ng katatagan. Hindi ko sinabi sa kanila na ang environmental factor ay yung paa ng tatay ko. Natapos ang interview. Isinara ko ang laptop. Nagpakawala ako ng hininga na pakiramdam ko ay pinipigilan ko sa loob ng 2 araw. Pumasok si Paolo. Kamusta? Sa tingin ko nakuha ko. Makalipas ang 3 araw, nakaupo ako sa kotse ko. Nakaparada pa rin kay Paolo, sinusubukang bigyan sila ng espasyo nang tumunog ang telepono ko. Unknown number. Sinagot ko. Hello? Si Jason ito. Hi Jason. Si Ms. Reyes ito mula sa HR ng Nexus Logistics. Kumabog ang puso ko sa aking tadyang. Gusto ka naming alukin ng posisyon. Ang ginhawa ay napaka-pisikal na nakakahilo. Ang panimulang sweldo ay 1.5 milyon bawat taon gaya ng napag-usapan at dagdag na 50,000 relocation stipend. Kailangan mong magsimula sa loob ng 2 linggo. Magagawa mo ba yon? Hinawakan ko ang manibela. Opo, sigurado po. Nagdiwang kami ng gabing iyon. Bumili ng pizza si Paolo. Ako ang bumili ng beer. Pakiramdam ko ay tao na ulit ako. Ang sumunod na linggo ay isang mabilis na paggalaw. Ginamit ko ang relocation stipend para magbayad ng deposito sa isang kondo sa lungsod kung saan nakabase ang Nexus. 3 oras ang layo nito mula sa bahay ng mga magulang ko. Perpekto. Ang kondo ay isang studio unit. Maliit, halos 25 square meters lang. May vinyl flooring, kulay abong pader, at tanawin ng isang brick alleyway. Ito ang pinakamagandang lugar na nakita ko kailanman. Lumipat ako nung Sabado. Kakaunti lang ang gamit ko, isang kutson lang sa sahig at murang mesa na binili ko sa Mandawi Foam. Pero akin ito. Nakalock ang pinto at ako lang ang may susi. Walang pwedeng pumasok ng basta-basta. Walang pwedeng sumigaw. Walang pwedeng magtapon ng gamit ko sa ulan. Inayos ko ang workstation ko. Ang main server ko ay patay na. Totally fried. Pero 2 sa mga hard drive ang nakaligtas sa rice treatment. Isinaksak ko sila sa isang dock na konektado sa laptop ko. Umikot ang drive. Click, whir, hum. Lumabas ang data ko sa screen. Napasandal ako sa upuan ko. Nakatitig sa kumikinang na monitor.
Nakaligtas ako. Nakaahon ako sa putik. Literal at metaphorical. Ngayon, isa na lang ang natitirang gawin. Kailangan kong putulin ang kordon. Nakaupo ako sa bago kong mesa. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumukutitap sa labas ng bintana ko. 11:00 ng gabi noong linggo. Ang unang araw ko sa bagong trabaho ay bukas. Binuksan ko ang browser window. Oras na para mag-resign mula sa aking walang bayad na posisyon bilang Family IT Department. Ayoko ng paghihigante. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko sila ihahack. Hindi ko buburahin ang files nila o magtatanim ng virus. Kriminal yon at sa totoo lang, mababa para sa akin. Ibibigay ko lang sa kanila kung ano mismo ang hiningi nila. Kalayaan. Nagsimula ako sa streaming services. Netflix, HBO, Disney+, lahat ng yun nasa credit card ko. Binabayaran ko ang mga ito sa loob ng maraming taon dahil mas madaling gawin kaysa ipaliwanag sa tatay ko kung paano ilagay ang impormasyon ng card niya. Click Cancel Subscription. Reason? Moving households. Sunod, online shopping accounts. Tinanggal ko ang card ko sa wallet. Tinanggal ko ang email ko sa notifications. Tapos dumating ang malalaki, ang infrastruktura. Naglogin ako sa ISP, Internet Service Provider Portal. Ang email at phone number ko ang nakalista bilang primary admin at recovery contact. Ang email ng tatay ko ay nakalista bilang secondary. Pumunta ako sa settings, change admin. Tinype ko ang email address ng tatay ko. Ramon1965 @ Bilura ko ang numero ko. Binura ko ang email ko. Ginawa ko rin ito sa Smart Home Hub, ang sistema na kumokontrol sa mga ilaw, thermostat at security cameras. Inilipat ko ang pagmamay-ari sa account ng tatay ko at sa wakas, ang bangko. Ito ang medyo tricky. Hinili ng tatay ko na i-set up ko ang online banking para sa kanila dahil hindi niya makita ang maliit na font sa telepono. Nakalista ako bilang authorized user para sa technical assistance. Pinapayagan ako nitong mag-reset ng passwords at tingnan ng statements para tulungan silang makita ang fraud. Clinic ko ang yes. Napasandal ako. Tapos na. Digitally severed na ako. Inilabas ko ang telepono ko. Pumunta ako sa contacts ko. Mama, Papa, Kylie. Hindi ko sila blinok. Hindi pa. Gusto kong makita kung mapapansin nilang wala na ako. Gusto kong makita kung tatawag sila para bumatay ng happy birthday sa susunod na linggo. O kung tatawag lang sila kapag tumigil na sa paggana ang Netflix. Tiningnan ko ang block button. Naka-hover ang hinlalaki ko dito. Hindi. Ang katahimikan ay mas magandang sandata. Ibinaba kong telepono. Ang katahimikan sa apartment ko ay mabigat, pero hindi ito malungkot. Mapayapa ito. Pumunta ako sa ref at kumuha ng malamig na soda. Itinagay ko sa walang laman na kwarto. Para sa palamunin, sabi ko ng malakas. Ininom ko ang soda, pinatay ang ilaw, at natulog sa kutsyon ko sa sahig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ako nang hindi nagdangalit ang ngipin ko. Ang katahimikan ay tumagal ng eksaktong 12 araw. 12 araw ng kapayapaan. 12 araw ng paggising ko sa bago kong apartment, pagpasok sa trabaho, kung saan talagang pinasasalamatan ako ng mga tao sa pag-aayos ng mga bagay at pag-uwi sa isang espasyo na tahimik at tuyo. Nakaupo ako sa mesa ko, inaayos ang digital files ko nang mag-vibrate ang telepono ko. Hindi galing sa mga magulang ko. Galing sa pinsan kong si Jenny. Si Jenny ang tanging neutral party sa pamilya. Siya ay 19, matalino at mapagmasid. Alam niyang toxic ang dynamics ng pamilya. Pero nananahimik siya para iwas sa drama. Kuya Jason, just a heads up, magulo dito. Nawawala sa sarili si Tita Susan. Nag-text ako pabalik. Anong nangyari? Jenny, tumigil ang TV. Hindi niya mapanood ang Bridgerton niya.
Sinisigawan niya si Tito Ramon para ayusin ito. Napangiti ako. Alam ko kung ano mismong nangyari. Nag-expire ang Smart TV Authorization Token. Nangyayari ito kada ilang buwan para sa seguridad. Karaniwan, re-authenticate ko ito mula sa telepono ko sa loob ng 10 segundo. Pero hindi na ako ang admin. Jenny. Sinusubukan niyang ayusin mag-isa. Pinipindot niya ang mga buton sa router. Napangiwi ako. Sabihin mo sa kanya, huwag hawakan ang router. Jenny, huli na. Hinugot niya lang yung umiilaw na box. Ngayon, wala ng wifi totally. Napasandal ako sa upuan ko. Ang paghugot sa router ay hindi kadalasang sakuna. Pero may ugali ang nanay ko na maghugot ng mga bagay at isaksak pabalik sa maling ports. Kung isinaksak niya ang Ethernet output sa input, lilika siya ng loopback na magpapacrash sa local network. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang ang text bubble na lumitaw at nawala habang nagtatype si Jenny. Jenny. Nagwawala si Kylie. Nasa kalagitnaan siya ng pag-upload ng vlog. Sinisigawan niya ang tatay mo na sinasabotahe niya ang karera niya. Na-imagine ko ito ng perpekto. Ang sala, na karaniwang dambana sa perpektong imahe nila, ay bumabagsak sa isang tech-illiterate panic. Ilang oras ang lumipas, nakuha ko ang unang notification mula sa lumang ISP app ko. Binura ko ang account ko, pero naka-install pa rin ang app sa telepono ko at tila naka-cache ang push notifications. Alert! Network status offline. Nagawa nilang patayin ang internet ng tuluyan. Natulog ako ng gabing yon na may kakaibang halo ng guilt at satisfaction. Ang guilt ay reflex, isang phantom limb ng lumakong buhay kung saan ako ang tagapag-ayos. Pero ang satisfaction? Bago yon. Yun ang pakiramdam ng pagkaalam na ang halaga ko, na itinanggi nila ng maraming taon, ay sa wakas nagiging nakikita sa pamamagitan ng pagkawala nito. Kinabukasan ay Sabado. Inimagine ko ang tatay ko, si Ramon, na tumatawag sa ISP customer support line. Alam ko kung paano mangyayari yon. Ilalagay siya sa hold ng 45 minuto. Kapag sa wakas ay nakausap niya ang isang tao, hihingin sa kanya ang account PIN. Hindi niya alam yon. Ako ang nag-set ng PIN. Kung walang PIN, hindi siya matutulungan. Sasabihin sa kanya na i-reset ang router ng mano-mano. At dito pumasok si Kylie sa chat. Ayon sa mga update ni Jenny, nagpa siya si Kylie na siya ang tech-savvy dahil marunong siyang mag-edit ng TikToks. Idineklara niya na ang bilis ng internet ang problema at kailangan niyang bigyang prioridad ang bandwidth niya. Nakita niya ang physical reset button sa likod ng modem. Yung kailangan mo ng paperclip para pindutin. Yung kapag hinawakan mo ng 30 segundo, buburahin ang buong configuration at ibabalik ang device sa factory settings. Hinawakan niya ito. 2:00 ng hapon noong Sabado, ang telepono ko na nakalink pa rin sa cloud account ng Smart Thermostat ay tumunog. Thermostat disconnected. Device offline. Tapos isa pang tunog. Smart lock disconnected. Device offline. Tapos isa pa. Security camera front door disconnected. Nuke na ni Kylie ang bahay. Sa pag-reset ng modem sa factory settings, binura niya ang SSID, ang network name na JSON Mesh Network na hinahanap ng lahat ng smart devices. Ang bahay ngayon ay nagbo-broadcast ng generic signal tulad ng Linksys_default_5G. At walang isa man sa mga device ang nakakakilala dito. Ang smart lights ay hindi bubukas. Ang thermostat, na umaasa sa cloud para malaman ang temperatura sa labas, ay nag-default sa settings nito. Ang smart lock sa pinto sa harap, na ginagamit nila dahil palagi nilang nawawala ang susi, ay isa na lang ngayong bobo na lock, na malamang ay wala silang physical na susi. Nakalock sila sa isang bobo na bahay
At wala silang brain power para buksan ito muli. Humigop ako ng kape sa tahimik kong apartment. 3 oras ang layo. Inimagine ko si Kylie na sinusubukang ipaliwanag sa 50,000 followers niya kung bakit hindi siya makapag-post. Inimagine ko ang tatay ko na sinusubukang manumanong buksan ang mga ilaw na automated na sa loob ng 3 taon. Ito ay petty. Inaamin ko. Pero matapos tawaging palamunin, ang panunood sa kanilang malunod sa putik ng sarili nilang kawalan ng kakayahan ay parang hustisya. Pero minaliit ko si Kylie. Hindi lang siya walang kakayahan. Delikado rin ang tiwala niya sa sarili. At nang hindi bumalik ang internet, nagpasya siyang ayusin ang problema sa pera sa halip. Linggo ng umaga, offline na ang bahay ng 24 na oras. Ang tatay ko, si Ramon, nagpasya ng problema ay baka sa bill. Naalala niya na may sinabi ako tungkol sa autopay minsan. Naisip niya na baka nag-expire na ang credit card. Tama siya. Bahagya. Ang card na naka-file para sa internet bill ay nag-expire noong nakaraang linggo. Karaniwan, ina-update ko ito. Hindi ko ginawa ngayon. Kaya, sinubukan ni Ramon na mag-login sa bank account para makuha ang bagong card number. Ngayon, si Ramon ay hindi nag-login sa online banking simula noong 2019. Umupo siya sa family desktop na nakatether sa phone hotspot ni Kylie, inuubos ang data plan niya, at tumitig sa login screen. Tinipin niya ang username niya, tama. Tinipin niya ang password niya. Password 123. System, incorrect password. Sinubukan niya ulit. Ramon 1965. System, incorrect password. Sinubukan niya sa ikatlong pagkakataon. Bigmon 65. System, account temporarily locked. Please try again in 15 minutes. Nag-text si Jenny sa akin. Kulay ube na si Tito Ramon. Hinahampas na ang keyboard. Hindi ako nakialam. Hindi ko kaya. Inalis ko na ang sarili ko bilang authorized user. Kahit gusto kong tumulong, wala na akong access. Sumuko si Ramon at nanood na lang sana ng TV para lang maalala na hindi gumagana ang TV. Nagmamartsa siya palabas sa garahe para magtabas ng damo. Iniiwan ang computer na naka-login screen. Dun umupo si Kylie. Kailangan ni Kylie ng pera. Kailangan niyang bumili ng bagong ring light at magbayad para sa rush order ng mga damit para sa isang haul video. Ang sarili niyang card ay maxed out gaya ng dati, kaya madalas siyang humihiram ng family card para sa business expenses. Nakita niya ang account locked screen. Hindi siya naghintay ng 15 minuto. Clinic niya ang forgot password. Ito ang sandali, ang pivot point. Ang sistema ng seguridad ng bangko ay dinisenyo para makadetect ng patterns. Nakita nito ang login attempt mula sa isang recognized IP address, ang desktop. Pero ang koneksyon ay dumadaan sa isang mobile hotspot. Suspicious. Nakita nito ang 3 failed password attempts. At ngayon, isang password reset request. Humingi ito ng secondary verification. Enter the code sent to phone number ending in 8899. Iyon ang luma kong numero, ang binura ko sa profile. Napagtanto ni Kylie na ang code ay hindi dumarating sa telepono ng tatay niya. Clinic niya, I don't have access to this phone. Nag-escalate ang sistema. Answer security question 1. What is your mother's maiden name? Tinype ito ni Kylie ng mali. Answer. Security question 2. What was the name of your first pet? Tumigil si Kylie. Tumingin siya sa screen. First pet? Tinype niya Prince, ang golden retriever niya. System. Incorrect. Kumunot ang nu niya. Baka ang ibig sabihin ni Dad ay ang una niyang pet. Tinype niya Buster. System. Incorrect. Nainis siya. Tinipin niya Tagpi. System. Incorrect. Ang tamang sagot ay Muning.
Isa itong pusang kalye na natagpuan ko nung 7 pa ako. Pinakain ko ito ng 2 linggo bago ako pilitin ng nanay ko na itapon ito dahil masyadong naglalagas ng balahibo. Mahal ko ang pusang yon. Yun lang ang tanging bagay sa bahay na yun na nagmahal sa akin pabalik. Nang iset up ko ang security questions para sa tatay ko, taon na ang nakakaraan, ginamit ko ang muning. Hindi man lang niya naalala na nag-exist ang pusa. 3 maling sagot. Ang algorithm ng bangko ay gumawa ng desisyon. Nakita nito ang expired card, failed login, suspicious internet connection, tinanggal na admin, ako, at failed security questions. Sumigaw ito ng identity theft. System, access denied. Account flagged for fraud. All assets frozen pending review. Lunes na umaga ay nagdala ng pagguho. Pumunta ang nanay ko sa kanyang lingguhang appointment sa spa. Inabot niya sa receptionist ang joint debit card. Declined. Tumahawa siya ng kinakabahan. Subukan mo ulit, baka sa chip lang. Declined. Contact issuer. Sinubukan niya ang credit card. Declined. Kinailangan niyang tawagan ng tatay ko para pumunta at magbayad ng cash. Pero ang tatay ko ay nasa gas station, sinusubukang magpakarga ng gasolina sa truck niya. Ang card niya ay declined din. Tinawagan nila ang bangko. Inilagay sila sa hold para sa fraud department. Nang sa wakas ay makapasok sila, humingi ang ahente ng beripikasyon. Nakikita ko ang maramihang kahina-hina lang pagtatangka na i-access ang account, sabi ng ahente. Nilock namin ang lahat ng konektadong account, kasama ang savings at checking para sa inyong proteksyon. Upang ma-unlock ito, kailangan naming makausap ang secondary administrator na nakalista sa history ng account para sa verbal verification. Ako ang may-ari, sigaw ng tatay ko. Sir, ang digital profile ay pinamamahalaan ng isang JSON. Available po ba siya? Hindi, sigaw ng tatay ko. Wala na siya. Gusto kong ma-access ang pera ko. Naintindihan ko, sir. Ngunit dahil sa kamakailang pagtanggal ng admin at ang sumunod na bigong security protocols, kailangan niyong bumisita sa isang sangay ng personal na may 2 valid ID at isang utility bill na nagpapatunay ng inyong address. Sige, sabi ng tatay ko. Pupunta ako sa sangay. At sir, dagdag ng ahente, dahil hindi kayo makapag-login para i-download ang utility bill, meron po ba kayong paper copy? Wala. Nag-paperless billing na siya 5 taon na ang nakakaraan dahil sinabi ko sa kanya na mas mabuti ito para sa kalikasan. Na-stuck sila sa isang loop. Walang internet para makuha ang bill. Walang bill para ma-unlock ang bangko. Walang bangko para bayaran ng internet. At ang tanging tao na may digital keys ay ang taong itinapon nila sa ulan. Nasa isang meeting ako kasama ang DevOps team nang magsimulang mag-vibrate ang telepono ko sa mesa. Nakataob ito, pero ang pag-ugong ay mapilit. Sinulyapan ko ito. Papa, 10 missed calls. Hindi ko pinansin. 5 minuto ang lumipas. Mama, 5 missed calls. 10 minuto ang lumipas. Kylie, 3 missed calls. Tumingin sa akin ang katrabaho kong si Ria. Popular guy today? Mumiti ako, isang mahigpit, kontroladong ngiti. Spam lang. Hindi ko sinagot. Pumunta ako sa tanghalian. Umorder ako ng mamahaling sushi platter, 1,500 piso. Binayaran ko ito gamit ang debit card ko, na gumana ng perpekto dahil ang bank account ko ay hiwalay, secure, at ganap na nasa ilalim ng kontrol ko. Habang kinakain ko ang spicy tuna roll ko, tiningnan ko ang mga missed calls. Nagpapanik sila. Nararamdaman ko itong nag-uugat sa screen. Sa loob ng maraming taon, napapatalon ako kapag tumatawag sila. Jason, nag-jam ang printer. Jason, paano mag-attach ng PDF? Jason, ayusin mo ito. Hindi ngayon. Ngayon, kumakain ako ng sushi. Hinayaan ko silang magdusa ng 4 na oras. Gusto kong maramdaman nila talaga ang bigat ng kawalan nila ng magagawa.
Gusto kong mapagtanto nila na ang palamunin ay siya palang life support system. 5:00 ng hapon, pinakinggan ko sa wakas ang mga voicemail. Ang una ay mula sa tatay ko. Galit ang boses niya. Jason, sagutin mo ang telepono. Nakalak ang bangko. Anong ginawa mo? Hinahack mo ba kami? Kung hindi ka tumawag sa loob ng 5 minuto, tatawag ako ng pulis. Tumuwa ako ng malakas sa walang laman kong apartment. Pulis. Hello, officer. Umalis ang anak ko at ngayon, nakalimutan ko ang password ko. Good luck dyan. Ang pangalawang voicemail ay 1 oras ang lumipas. Nanay ko naman. Stress ang boses niya. Jason, please. Hindi kami makabili ng grocery. Hindi gumagana ang mga card. Kailangan ni Kylie bayaran ng photographer para sa shoot bukas at ang pondo niya ay nakatali sa account namin. Tumawag ka lang pabalik. Ang pangatlong voicemail ay si Kylie. Jason, tigilan mo na ang pagiging gago. Hindi ito nakakatawa. Sinabutahe mo kami. Ayusin mo ito. Umupo ako sa sofa at pinanood ang ulan na bumabagsak sa labas ng bintana ko. Isang banayad na ulan, hindi tulad ng bagyo na bumasa sa mga server ko. Tapos may text na pumasok galing sa tatay ko. Papa, Jason, please, seryoso kami. Zero access kami. Nakalock kami sa lahat. Kailangan namin ng admin code. Kailangan mong mag-verify. Ito na, ang sandali ng leverage. Naisip ko ang mga pangalang itinawag nila sa akin. Palamunin, Linta, Bigo. Naisip ko ang server ko na nakahiga sa putik. Tinipi ko ang sagot ko ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat letra. Hindi ako nag-alok ng tulong. Hindi ko ipinaliwanag ang technical na dahilan kung bakit sila naka-lockout. Itinaas ko lang ang salamin sa pag-uugali nila. Nag-text ako. Pinalayas niyong palamunin dahil kailangan ni Kylie ng espasyo para sa studio niya. Nilinaw niyo na pabigat ako. Kaya inalis ko ang sarili ko sa pasanin niyo. Kung sira ang sistema, tanungin niyo ang paborito niyong anak. Siya ang matalino, di ba? Pinindot ko ang send, tapos pinatay ko ang telepono ko. Nagsalin ako ng 1 basong wine. Hindi ako madalas uminom ng wine, pero ngayong gabi parang selebrasyon. Inimagine ko ang eksena sa sala nang mabasa nila ang text na yun. Ang realisasyon na ang kanilang golden child ay walang silbi at ang bigo ang may hawak ng lahat ng alas. Natulog ako ng mahimbing. Makalipas ang 2 araw Miyerkules, lumabas ako ng opisina ko ng 5:30 ng hapon. Lumulubog na ang araw, naghahatid ng mahahabang anino sa parking lot. Nakakita ako ng kotse. Nakilala ko ang truck ng tatay ko. Nakaparada sila ng iligal sa fire lane. Nakasandal ang tatay ko sa hood. Mukhang 10 taon ang tinanda kaysa noong huling nakita ko siya. Ang nanay ko ay nakaupo sa passenger seat. Mukhang maputla. Nagmaneho sila ng 3 oras. Siguradong bumigay si Jenny at ibinigay sa kanila ang address ng trabaho ko. Tumigil ako. Naisip kong tumalikod at bumalik sa loob, tumawag ng security. Pero nagpasya akong harapin sila. Naglakad ako papunta sa truck. Hello, Ramon. Susan. Tumayo ng tuwid ang tatay ko. Jason, kailangan nating mag-usap. Tiningnan ko ang relo ko. May lakad ako. Makinig ka, anak. Nagsimula siya. Sinusubukang gamitin ang boses na may otoridad na ama, pero basag ito. Sobra na ito. Napatunayan mo na ang punto mo. Ngayon, ibigay mo sa akin ang password. Hindi ito password pa, kalmado kong sabi. Ang account ay naka-flag for fraud. Kailangan niyo ng secondary admin para mag-verify ng identity sa fraud department ng bangko. Tumatagal ng mga 2 oras sa telepono. Pwes sumakay ka sa truck, sabi niya. Gawin natin na yon. Tumawa ako. Ayoko. Anong ibig mong sabihing ayaw mo? Bulyaw ng nanay ko mula sa bintana. Magulang mo kami. At anak niyo ako nang itapon niyo ang kabuhayan ko sa Baguio. Sabi ko,
bumaba ang boses ko. Nagkakahalaga ng 150,000 piso sa kagamitan ang winala niyo sa akin. Hiniya niyo ako. Tinawag niyo akong palamunin. Galit kami noon, sigaw ng tatay ko. Pinrovoke mo kami. Nag-exist ako. Sigaw ko pabalik. Ikinagulat niya. Pinrovoke ko kayo sa pag-exist sa espasyon na gusto niyo para sa kanya. Itinuro ko ang likurang upuan kung saan nagtatago si Kylie, nakasuot ng sunglasses at hoodie. Hindi ko ayusin ito ng libre, sabi ko. Hindi na ako ang family IT guy. Professional ako. Ang rate ko ay 10,000 piso kada oras, plus expenses. Tumitig sa akin ang tatay ko. Nakibuka ang bibig. Gusto mong singilin kami para tulungan ang pamilya mo? Gusto ko na reimbursement pagdatama ko. Sinisira niyo ang server ko. 150,000 piso yon. Sinira niyo ang hard drives ko. 25,000 piso. At ang consultation fee para ayusin ang kalat na ginawa ni Kylie? Sabihin na nating 25,000 piso flat. P200,000 total. Sinusubukan mo kaming kikilan? Tili ng nanay ko. Hindi, sabi ko. Nag-aalok ako ng serbisyo. Pwede kayong humindi. Pwede kayong pumunta sa sangay ng bangko, maghintay ng papeles, magpapadala ng paper utility bill sa inyo na abuting ang 5 araw at subukang ayusin ito ng kayo lang. Samantala, magtatambak ang late fees sa mortgage nyo. Nagkatinginan sila. Alam nilang tama ako. Nalulunod sila at ako lang ang bangka. Sige, dura ng tatay ko. Sige, babayaran ka namin kapag na-unlock na ang account. Hindi, sabi ko. Gusto ko ito ng nakasulat at gusto ko ang transfer agad-agad pagkatapos ng unlock. Naglabas ako ng notebook mula sa bag ko at ballpen. Nagsulat ako ng simpleng kontrata. Ako, si Ramon, ay sumasang-ayon na magbayad kay Jason ng halagang 200,000 piso para sa IT consulting services at bayad pinsala sa ari-arian. Ang bayad ay dapat ibigay kaagad sa pagpapanumbalik ng access sa account. Inabot ko ito. Pirmahan mo. Tiningnan ng tatay ko ang papel tapos sa akin. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ko na hindi pa niya nakita nun. Hindi na siya nakatingin sa anak niya. Nakatingin siya sa isang lalaki na hindi niya kayang ibuli. Pinirmahan niya ito. Hindi kami pumunta sa hapunan. Umupo kami sa truck niya sa parking lot. Inilagay ko ang telepono ko sa speaker at tinawagan ang priority fraud line ng bangko. Isang numero na alam ko dahil nagtatrabaho ako sa industriya. Nag-navigate ako sa mga menu. Verify ko ang luma kong identity. Nang sumagot ang ahente, binigkas ko ang magic words. Hello, ito si Jason, ang secondary admin. Ang aking mga matatandang magulang ay sa kasama ang palad na lito sa teknolohiya at na-trigger ang lockout. Kasama ko sila ngayon. Mave-verify ko ang account history. Nainis ang tatay ko sa matatandang magulang at nalito, pero nanatili siyang tahimik. Ginugol ko ang 45 minuto sa pagsagot sa mga tanong. Verify ko ang mga transaksyon mula 3 taon na ang nakakaraan. Verify ko ang eksaktong halaga ng huling deposito. Okay, sabi ng ahente. Ang lock ay naalis na. Dapat may access na kayo ngayon. Agad na binuksan ng tatay ko ang banking app sa telepono niya. Nag-load ito. Bumuntong hininga siya ng purong ginhawa. Okay, sabi ko. I transfer mo na ang pera ngayon. Nagatubili siya. Jason. Nayan na Ramon. O tatawagan ko sila pabalik at sasabihin kong pinilit niyo lang ako. Bumulong siya at tinapik ang screen. P200,000 sent to Jason via bank transfer. Nakita ko ang notification sa telepono ko. Payment received. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Tapos na. Teka, sabi ng nanay ko. Paanong internet? Ang smart lights? Tiningnan ko siya. Wala yan sa usapan. Pero dahil mapabigay ako ngayon, lumapit ako at tiningnan si Kylie sa likurang upuan. Sirang internet dahil ni-reset mang modem. Kailangan mong i-reconfigure ang PPPoE settings. I-google mo na lang. Humarap ako ulit sa tatay ko. At pa,
Inalis ko na ang sarili ko bilang secondary admin ng permanente habang nasa tawag na yun. Idinagdag ko ang email ni Kylie. Ano? Kili ni Kylie. Siya na ang admin na yun, sabi ko, nakangiti. Siya ang golden child. Hayaan niyong siya ang kuminang. Good luck sa inyo. Isinara ko ng malakas ang pinto at naglakad pabalik sa kotse ko. Hindi ako lumingon. Sana masabi kong yun na ang katapusan. Pero ang karma ay may paraan ng pagiging masusi. 6 na buwan ang lumipas. Na-promote ako bilang team lead sa Nexus. May girlfriend na ako, isang matalino at nakakatawang babae na nagngangalang Ria, na sa totoo lang ay nagagandahan sa server rack ko. Tapos nakatanggap ako ng email galing kay Jenny. Subject, OMGBIR. Tinawagan ko siya agad. Anong nangyari? Kuya, alam mo kung paano mo ginagawa dati ang tax ni Tito Ramon online? Ooh, Jen. Well, sinubukan ni Kylie na gawin yan na yung taon para makatipid sa accountant. Gumamit siya ng kung anong free online tool. Ipinikit ko ang mga mata ko. Oh no, Jen. Chinek niya ang box na nagsasabing exempt sa tax ang pension income dahil akala niya ibig sabihin noon retired at sinubukan niyang i-write off ang buong wardrobe niya bilang business expense para sa negosyo ng pamilya. Natawa ako. Hindi ko mapigilan. Jen, na-flag ng BIR yan. In-audit nila ang huling 3 taon. Ang lumabas, nang wala ka doon para ayusin ang mga resibo, hindi mapatunayan ni Tito Ramon ang kalahati ng mga deductions niya. May utang silang 2 milyong piso sa back taxes at penalties. 2 milyon. Iyon ang eksaktong halaga na nasa retirement savings nila. Kuya, kailangan nilang ibenta ang bahay. Magda-downsize sila sa kondo. Umalis na si Kylie dahil ang kondo daw ay masyadong maliit para sa vibes niya. Nakikitulog siya sa mga kaibigan ngayon. Ibinaba ko ang telepono. Naglakad ako sa bintana ko. Ang lungsod ay mukhang maganda. Nawala nilang bahay. Ang bahay kung saan ako ay isang multo. Ang bahay kung saan itinapon nila ang buhay ko sa basang damuhan. Nakaramdam ako ng kirot ng lungkot, pero malayo na ito. Hindi ko na ito kalat. Nag-alok akong maging kalasag at itinapon nila ang kalasag. Ngayon, tinatamaan na sila ng mga palaso. Binisita ko ang lumang subdivision sa huling pagkakataon makalipas ang 1 buwan para lang dumaan. May for sale sign sa damuhan. Ang damo ay mahahaba na. Ang beranda? Ang beranda kung saan namatay ang server ko ay mukhang maliit at luma. Nakita ko ang truck ng tatay ko sa driveway. Nagkakarga siya ng kahon sa likod. Mukha siyang pagod, talunan. Bumagal ako, pero hindi ako tumigil. Inisip ko kung naalala niya ang araw na tinawag niya akong palamunin. Inisip ko kung napagtanto niya na ang palamunin pala ang tanging bagay na nagpapanatili sa daloy ng dugo ng pananalapi niya. Malamang hindi. Ang mga taong ganun ay bihirang matuto. Malamang sinisisi nila ang gobyerno o ang bangko o kahit ako sa pag-iwan sa kanila. Pero hindi mahalaga kung ano ang iniisip nila. Nagmaneho ako pabalik sa lungsod papunta sa apartment ko. Pumasok ako. Humuhuni ang server ko. Isang bago, mas malaki at mas maganda kaysa sa luma. Nagluluto ang girlfriend ko ng hapunan. Uy, sabi niya. Kamusta ang biyahe? Ayos lang, sabi ko. Hinalikan siya. Masaya lang akong makauwi. At totoo ang sinabi ko. So, masama ba akong tao? Sa tingin ko hindi. Sa tingin ko, isa akong lalaki na sa wakas ay tumindig. Sa tingin ko, isa akong anak na napagtanto na ang pagmamahal ay hindi dapat isang transaksyon at ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa kung gaano ka kapakipakinabang. Gusto nila akong mawala. Nakuha nila ang healing nila. At sa huli, ang ulan na sumira sa server ko ay naghugas sa guilt na dinadala ko sa loob ng maraming taon. Ang mga linta ay hindi bumubuo ng buhay.
tao ang gumagawa niyan. At nakabuo ako ng medyo magandang buhay nang alisin ko ang mga tunay na parasito.